Mommy, ayaw ko nang magsuot ng damit na nagpapakita ng birthmark ko sa ibang tao. Anak, ang birthmark na ito ay isang espesyal na regalo mula sa itaas. May ganyan din ang daddy mo. Nasaan na ang daddy ko? Hindi ko masabing ipinanganak ka mula sa isang one-night stand namin ng daddy mo, ni hindi ko na maalala ang mukha niya. Kailangan kong sagutin to. Malapit na dumating ang sasakyan natin. Itim na sasakyan. Kumusta? Sa itim tayo. Mister, ang gwapo mo. Parang daddy ko sa panaginip. Hindi ako ang tatay mo. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ang gwapo mo. Gusto mo bang maging tatay ko? Perpekto ang nanay ko, maganda at mahusay magluto. Kapag pinakasalan mo siya, panalo ka. Tian. Tian, bakit ka tumakbo dito? Hindi ito ang taxi natin. Lumabas ka na. Bantayan mo ng maayos ang anak mo. Huwag mong sigawan ang nanay ko. Tian. Tama siya. Dapat mas bantayan kita. Halika, humingi ka ng tawad sa kanya tapos aalis na tayo. Pasensya na. Marunong siyang magpalaki ng bata. Mabuting ina siya. Hindi ba, Lena? Huwag ka nang tatakbo ng ganyan, Tian. Natakot ako ng husto. Alam mo ba yon? Ikaw lang ang pamilya ko. Oo, makikinig ako sa'yo. Bilang isang abogado, ilang taon ko na siyang hindi mahanap. Ni hindi ko nga alam kung ano ang kalagayan ng tita mo sa mga nakaraang araw. Hindi ko matawagan ang telepono niya. Yanchen, binilhan kita ng bagong sinturon. Dahil allergic ka sa metal, nagpakustomisa ako ng bakal na solidong ginto. Hayaan mong isuot ko sa'yo. 6 na taon, hindi mo pa ako nahawakan. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Nagkakalakip tayo dahil sa tungkulin, hindi pag-ibig. Wag, go. Tumigil ka. Pakiusap. Wag, go. Haha, ang saya-saya nito. Tumigil ka. Ang saya talaga. Tama na, ano ba ang ginagawa mo? Ginong Yu, iligtas mo ako. Bakit? Hindi pa ako tapos maglaro. Yanchen, bata lang siya. Huwag mo siyang sasaktan. Goo, mag-sorry ka. Ano? Sabi ng nanay ko, may birthmark ako ng pamilyang Yu. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Yu. Ang mga utosang ito ay mga alipin ko. Pwede akong maglaro kung paano ko gusto. Ganito ba ang pagpapalaki mo sa kanya? Hindi ko naman sinabi yon. Nagkakamali siya ng pag-intindi. Yanchen, sinunog ko kay Go ang peklat na birthmark ng pamilyang Yu nang ipinanganak siya. Ngayon, kumukupas na ang peklat, kailangan kong siguraduhin ang estado namin bago siya maghinala. Sinisira ni Jinkiki ang pagpapalaki sa bata. Kailangan kong makuha agad ang pagkupkop. Nahanap mo na ba ang abogado? Oo. Abogado si Yin Xiaj. 100% tagumpay sa mga kaso ng pagkupkop. Pwede natin siyang makilala ngayon. Siya yon. Miss Yin, magaling ang pag-handle mo sa mga kaso nitong nakaraan. Maganda ang feedback ng mga client. Salamat po. Ipagpapatuloy ko ang magandang trabaho. May ilang kaso pa ako dito, nais ko lang malaman. Kung gusto mo silang kunin, Bilang isang abogado, alam mo ang epekto ng sexual harassment. alam mo talaga kung gaano kahirap. Ang mga kaso ng sexual harassment para patunayan, walang surveillance dito. Anong ebidensya meron ka na ako ay nang abuso sa'yo? Saan ka pupunta? Pakawalan mo ako! Hinahawak mo ang kasama ko? Mr. Yu, pasensya po Mr. Yu. Hindi ko alam kasama mo siya. Kung alam ko, hindi ko sana kayo gagalitin, Mr. Yu. Umalis ka! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Yu, pakiusap. Nagkamali ako, Mr. Yu. Mr. Yu. Salamat sa tulong mo kanina. Ang toxic na firm na ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Naisip mo bang sumali sa Long Yu Group? Long Yu Group, ang pandaigdigang Fortune 100 kumpanya na may 100 billion market cap. Gusto mo ako sa Long Yu? Nang lolo ko ka ba? Kami ang lumapit sa iyo, Miss Yin. Ang expertise mo sa mga custody case ay walang katulad. Miriyo, kasal ka ba? Hindi. Gusto mo i-cut off ang ina ng bata bago magpakasal? Typical na ugali ng tycoon. May mga concern? Ano ang sahod? Magbigay ka ng presyo. Per month. 50,000. 10 million a year. 10 milyon?
Talagang malaki ang bulsa mo. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang anak mo anuman ang mangyari. Magsimula sa Long U Group bukas. Anak, maghintay ka rito sandali. Kailangan kong kausap ang CEO tungkol sa trabaho. Maging magalang sa mga gentlemen at ladies dito, okay? Sinong nagdala ng batang ito sa kumpanya? Magandang araw po, sir. Ako si Yin Tian. Ang mami ko ay Yin Shaj na nagsimula lang ngayon. Unang araw sa trabaho at agad-agad na nagdala ng anak sa trabaho. Hayaan mong linawin ko ito. Sa bawat araw na narito ka, dapat kang maglikha ng halaga para sa kumpanya. Paano ako maglikha ng halaga? Pumunta at maglinis ng sahig. Hey bata, Kumuha ka ng tubig para sa akin. Tandaan, ako lang ang uminom ng tubig na 97.7 deos. Masyadong malamig ang tubig. Tian. Okay lang ba, anak? Mami, sinunod ko ang lahat ng rules at naging magalang. Pero hindi ko alam ang nagawa kong mali. Gusto mong magpaliwanag? Meryu, kasalanan ni Yin Shaj. Nagdala siya ng anak sa unang araw. Hindi natin dapat pahintulutan ito na kumalat ang ganitong behavior. Pinahintulutan ko ang arrangement ni Miss Yin. Sinasabi mo ba na ako ay nakakasira ng kultura ng kumpanya? Siyempre hindi. Ang kumpanya natin ay laging nagbibigay priority sa mga tao. Hindi mo pinansin ang mga values natin at nambuli sa mga vulnerable. Mr. Yu, dahil Mr. Shi pinaglinis ako ng sahig at pinagkuha ng tubig, dapat siyang humawak ng lahat ng paglinis sa kumpanya at magdala ng tubig sa mami ko. Naiintindihan? Mag-announce. Kinikilala natin ang mga challenges ng working parents. Ang lahat ng employees ay maaaring magdala ng anak sa trabaho. Para sa June 1st Children's Day, magdaraos kami ng carnival ng pamilya para sa employees at mga anak nila. Oo. Balik sa trabaho. Salamat, kaya ko na to. Huwag mo na akong istorbohin. Ulitin mo yan, tanggal ka na. Opo. Mami, ang daming pwedeng paglaruan dito. Tingnan natin sa harap. Ang corny naman ng parent-child event na to. Walang excitement. Ba't ba tayo nandito? Engot, ito yung parent-child event ng kumpanya ng daddy mo. Kailangan nating samantalahin tong pagkakataon para kilalanin niya tayo. Ate, Anong ginagawa mo dito? ikaw nga. Ba't hindi mo ako kinontak sa mga nakaraang taon? Kumusta ka na? Ako, okay naman ako. Tita! So tita mo pala ako? Hi, ako yung anak ni Mommy. Tawagin mo na lang akong Kiantian. Araw-araw kang pinag-uusapan ni Mommy. Sobrang miss ka niya. Kamusta ka? Anak mo ba ito kay Yang Fan? Nagtatrabaho din ba siya sa Long U Group? Hindi dapat malaman ni Yin Shage na ninakaw ko ang pagkakakilanlan niya. Anong problema? May hindi ka ba masabi? Dati kasing sugalero si Yang Fan at may malaking utang. Pinalitan niya ang pagkakakilanlan niya. Huwag mo nang banggitin yung pangalan na yon. Ba't kasama mo pa rin siya? Kasi siya, nagbago na siya ngayon at kumikita ng malaki. Ate, hindi nagbabago ang mga mananakit at sugarol. Ikaw, Anong ibig mong sabihin? Naiinggit ka ba sa kaligayahan ko? Akala mo ba hindi ako karapat-dapat sa magandang buhay? Sabihin ko sa'yo, ang isang babaeng tulad mo na walang asawa ay walang karapatang magsermon sa akin. paano mo nasabi yon, ate? Para sa ikabubuti mo to. Naalala mo yung sinaktan ka niya? Binigyan kita ng pera para tumakas ka sa kanya? Tungkol pala to sa pera, dapat sinabi mo na agad. Walang ginhawa kung walang hirap. Kapag tuluyan nang nawala si Yinsheji sa kalang. Magiging ligtas kami ni Guo. Sapat na ba ang 1,000,000? Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kunin mo ang pera at maglaho ka. Kiki, paano mo masusukat ang samahan ng pamilya natin sa pera? Masasaktan ng relasyon kapag nag-aaway, nanay. Magpalamig muna tayong dalawa. Punta muna tayo doon, okay? Tara na. Anong pinag-aawayan ninyo? Hindi kami nag-aaway. Medyo malakas lang ang boses namin.
Yan Chen, araw ng pamilya ngayon. Nandito lahat ng empleyado ng kumpanya. Hindi ba panahon na para i-announce ang status ko at ni Guo? Pag-usapan natin ito mamaya. Mamaya, 6 na taon na. Halika na. Maligayang pagdating sa aming may 3 paa race competition. Miss, gusto ko talaga yung Barbie doll. Yun ang premyo sa paligsahan. Pwede ba kaming sumali ni Mommy? Dapat magkasamang sumali ang magulang sa larong ito. Pero wala akong daddy. Bibilhan kita sa mall, okay anak? Mister, Tian, anong ginagawa mo dito? pwede ka bang maging daddy ko para sa karera? Gusto ko talaga yung Barbie doll. Kailangan ng laro na magkasamang sumali ang magulang. Pero wala akong daddy. Mr. Yu, pasensya na. Ganyan talaga ang mga bata. Ayos lang, sasama ako sa'yo. Tara na. Go daddy, go mommy! Hindi ko inakala na gagawin ito ni Mr. Yu. Ang amoy niya. Naalala ko yung gabing yon 6 na taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, ang mga Barbie doll panggagalingan ko lang yon. Gusto ko lang na si Mama at si Papa na maghawakan. Yin Tian, ikaw. Kaya gusto mong nasa ilalim? Ang kapal mo, paano mo nasabi yon? Anong sinabi ko? O nag-o-overthink ka lang? Anong nangyari? Naipit ang bukong-bukong ko. Joe, kunin mo ang first aid kit. Opo. Tingnan mo yung bata. Ang bait-bait. Hindi katulad mo, walang kwenta. 6 na taon at hindi ko pa rin makuha ang loob ni Yuan Chen. Kailangan kong maghanap ng paraan para maalis sila. Umalis ka. Ibibigay ko ang cake kay Mama. Huwag mong hawakan ang cake na yon. Ilapag mo yan. Nandito ang cake. Para ito sa lahat. Bakit hindi ako makakain? Ako ang amo dito. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Kapag sinabi kong hindi mo ito makakain, hindi mo talaga ito makakain. Paano mo nagawa ito? Hindi mo ba alam na ang pagtatapon ng pagkain ay mali? Nag-iisip ka ba? Pagtatapon? Tanging mga mahirap lang ang nag-aalala sa mga bagay na walang kabuluhan. Makinig ka. Ikaw ay isang walang saysay. Hindi ka dapat narito. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Mr. Yu mismo ang nag-imbita sa akin. Kasinungalingan! Ang mami mo ang siyang nangakit ng mga lalaki. Kaya nga narito ka. Lahat kayo ay mga walang kwenta. Mga walang saysay. Huwag mong insultuhan ang mami ko. Ano ang gagawin mo? Ginawa ko pa nga para sa iyo ang isang awitin. Ang ulo ni Yin Tian ay umiikot parang bola. Tinadyak palabas ng Tower Hall. Tumigil ka sa pagkanta! Subukan mo! Tian, nandyan ka ba? Mami, tulungan mo ako! Bakit hindi ka sumasagot? Nasa problema ba siya? Tignan natin siya. Ano ang nangyayari dito? Tian, sino ang gumawa nito? Tian. Tumawag ng ambulansya. Walang oras, sumama ka sa akin. Ang bata ay nangangailangan ng CPR agad. Asikasuhin ang bayarin at alamin kung sino talaga ang responsable. Opo. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat siya iniwan mag-isa. Responsibilidad ko, nangyari ito sa Long Yu Group. Ako ang mananagot. Magiging maayos si Tian. Salamat, Mr. Yu. Bakit mo kami tinutulungan ng ganito, Tian at ako? Eksakto. Bakit ako nag-aalala sa kanila, sa babae at sa bata? Mabilis ang paghinga ng bata, namumula ang buong katawan, klasikong allergic reaction. Tagapag-alaga, mayroon bang kilalang allergy? May allergy siya sa mga metal. Allergy sa metal? Posible bang anak ko si Tian? Huwag kang pumasok dyan.
Palampasin niyo ako. Oh, nasa emergency tayo. Lumabas ka na. Kumusta na ang bata? Stable na siya. Ilang taon na si Tian-Tian? Kailan ang kanyang kaarawan? Ang birth documents ng bata ay isinulat na walang ama. Late na namin siya nirehistro. Hindi yan ikinapagmamalaki. Hindi na kailangang sabihin sa kanya ang totoo niyang edad o kaarawan. 4.5 taong gulang na siya. Ipinanganak noong Hunyo. May problema ba, Giyu? Sige. Walang problema. Nagtatanong lang. Hindi nagtutugma ang mga petsa. Mukhang nagkataon lang. Hindi akin si Tian-Tian. Yu, nakilala na namin. Kung sino ang nambuli kay Tian-Tian. Pangalan. It's why. Yung anak. Yu, bakit ako tinawag dito? Ang progress ng custody case. Nasaan na tayo? Yu, bakit mo ipinipilit ang custody ng ganito? Kailangan ng bata ang parehong magulang para lumaki ng maayos. Hindi siya karapat-dapat mag-alaga ng bata. Kaya nga nagkakaproblema ang bata. Yu, tumigil ka na sa pag-inom. Pasensya na po, Yu. Aksidente lang yon. Ikaw. Ano? Ikaw. Kung malaman niya na ako ang babae mula nung gabing iyon, tiyak na kukunin niya si Tian-Tian. Magsalita ka. Ginoong Yu, gaano nakatagal mula nung huli kang maligo? Naliligo ako araw-araw. Nasaan ang bath mud? Ginong Yu, hindi ako nag-aalok ng serbisyo ng paghihilod. Boss lang ba ang tingin mo sa akin? Ano pa? Paano kung ganito? Ginoong Yu, kailangan ko bang turuan ka tungkol sa mga batas laban sa sexual harassment? Kalimutan mo na. Walang kahit katiting na romansa. Bilisan mo, tumahol ka na parang aso. Bitawan mo. Yanchen, Dalhin mo siya sa doktor ngayon din. Ginoong Yu, ang pamilya Yu sa magkakasunod na henerasyon ay may allergy sa metal. Si Guo ay walang allergy sa metal. nagmana si Guo sa akin. Siguro siya nagmana ng aking mga gene. Ano? Mukhang ganon? Lumuhod ka sa ancestral hall. Binalaan kita na huwag hawakan ang metal mula pagkabata. Bakit hindi ka nakikinig? Ano ang ginagawa mo dito? Nag-init ako ng gatas para sa'yo. Inumin mo bago matulog. Alisin mo yan, hindi ako iinom. Ang mga kamay mo, ayaw mo na sa kanila? Yanchen, ako ang ina ng iyong anak. Ako ang iyong babae. Pagtuunan ng pansin ang ating anak, palakihin ang bata. Iyon ang iyong responsibilidad. Naiintindihan mo. Aalagaan ko ng mabuti ang ating anak. Pero ang pagbubuklod ng magulang ay mahalaga rin. Amoy alak ka. Maghahanda ako ng paliguan mo. Hayaan mong alagaan kita mamaya. Lumabas ka. Nang walang pahintulot ko, huwag kang pumasok sa kwarto ko. Siguro may nararamdaman si Yanchen para kay Xiaj. Ang probinsyanong iyon kailangang alisin. Kumusta, Xiaj? Sumobra ako noon. Naiintindihan ko na ngayon. May mabuting intensyon ka para sa akin. Magkita tayo kapag libre ka. Xiaj, ito ang regalo na binili ko para sa'yo at sa bata. Huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay ako, hindi ko kayo malilimutan. Ikaw at Tian-Tian. Salamat sa ngalan ni Tian-Tian, pero dapat talaga ipunin mo ang pera mo. Wala yan. Sa lahat ng panahon, iniisip ko ikaw at Tian-Tian. Alam mo kung gaano ako matigas ang ulo. Masyado akong mayabang para aminin na nagkamali ako at humingi ng tawad. Okay lang, natutuwa ako na nagbago ang isip mo. Tian-Tian ay sapat na ang edad para mag-aral ngayon.
Pero hindi pa siya nakarehistro. Hindi siya makakapasok sa paaralan kung walang rehistro. Shaj, dapat magpakasal ka. Magpakasal? Oo. Hindi ko iniisip yan ngayon. Pero hindi natin dapat ipagpaliban ang edukasyon niya. Kailangan natin ng solusyon. Sandali. Bakit hindi ka bumalik sa inyo para irehistro siya doon? Pero, Ang bayan natin ay hindi gaanong maunlad kumpara sa Hangcheng. Pera bilang mga ina, hindi tayo dapat maging makasarili. Ang mga anak natin ang dapat una. May 500,000 sa card na ito. Ituring mo itong tulong ko para sa paglipat mo. pag-iisipan ko itong mabuti. Pero hindi ko maaaring tanggapin ang pera mo. Opo, Mr. Yu, papunta na ako. Kailangan kong umalis ngayon, ate. Sige. Yin Xiaj. Hayaan mo akong mabuhay sa buhay na mayaman na para sa'yo. Nanay, nakauwi ka? Oh? Dala ko ang cake para sa'yo. Gusto ko ang cake na ito. Mahal. Gusto mo bang pumasok sa paaralan? Oo, nanay, pwede ba akong pumasok sa paaralan ngayon? Oo, pwede ka. Maganda ang araw ngayon. Matutupad ang lahat ng ating mga pangarap. Ang ganda ng cake. Oo. Mr. Yu, ang mga dokumento. Ano ang kinain mo? Pasensya na, Ginoong Yu. Tinapay galing kay Miss Yin. Masarap ang amoy. Hindi ko napigilan. Tinapay galing kay Miss Yin? Oo, Miss Yin ay mabait. Gusto niyang pasalamatan ako sa pagtulong sa kanya nitong mga nakaraang araw. Maraming staff dito, bakit ikaw lang? Hindi, mayroon din ang iba. Lahat ng mga kasamahan ay mayroon. Ako, wala. Mr. Yu, pero hindi mo gusto ang tinapay o mga matamis. Ikaw ang CEO, hindi kami katulad mo. Miss Yin ay dapat may inihanda na espesyal para sa iyo. Umalis ka. Oo. Mr. Yu, narito ang pinakabagong binagong confidential na file. Paki-review po ito. Babalik na po ako sa trabaho. Teka, sandali. May nakalimutan ka bang importante? Oo, tama. Hindi ba may ibibigay ka sa akin? Nirevise ko na ang digital version. Nasend ko na sa email mo. Tingnan mo na ang inbox mo. Lumabas ka ngayon din. Lahat maliban sa akin? Nasa desk ang mga legal na dokumento. I-review ko mamaya. Isara mo ang pinto paglabas mo. Sa akin? Oo. Salamat po, Mr. Yu, sa pagtuturo sa akin nitong nakaraang mga buwan. Bakit iba ang sa akin kay Mr. Zhou? Ito? Tumulong si Tiantia na gawin ito. Sabi niya, dapat daw ibuhos ang pasasalamat namin sa bawat pilas ng masa. Mabuti naming minasa ito. Gusto mo bang tikman? Hindi masama. Mabuti naman at nagustuhan mo. Habang nandito ka na, pirmahan mo na rin ang dokumentong ito. Bakit ka magre-resign? Hindi pa naayos ang residency ni Tiantian. Kailangan na niyang mag-aral. Plano kong iuwi siya para doon mag-aral. Hindi pwede. Yu, ang edukasyon ng bata hindi pwedeng maantala. Hayaan ninyong magrekomenda ako ng ibang magagaling na abogado. Hintay ka rito. Babalik ako agad. Anong urgent na bagay? Iniwan niya akong nakatayo rito. Hindi naman talaga ako pwedeng manatili lang. Dahil magre-resign naman ako, baka subukan kong umupo sa upuan ng CEO. Ang sarap ng upuan ng CEO.
GU, pasensya na po. Hindi ko dapat ginamit ang upuan ninyo. Sinisi ba kita? Parang hindi naman. Ang bait mo pala ano? Tingnan mo ito. Norton International Kindergarten liham ng pagtanggap. Ang problema sa pag-aaral ni Tian ay naayos na. Maaari mo na siyang dalhin para mag-enroll diretso. Ang tagal mong nawala para lang makuha ito para kay Tian? Hindi, nagkataon lang na dumaan ako para sa negosyo. Pero narinig ko ang kindergarten na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon kada taon. Nag-aalala ako. Ang Norton Kindergarten ay nasa ilalim ng Long Yu Group. Ang tuition ni Tian ay libre. Talaga? Salamat, GU. Gusto mo pa ring mag-resign? Hindi, magtatrabaho ako ng walang pagod para sa inyo, GU. Yanchen, huwag kang mag-alala. Mag-aaral si Guo ng mabuti. Guo. Magpakabuti ka sa kindergarten at alisin mo ang mga masamang ugali mo. Naiintindihan mo? Guo, sagutin mo agad ang tatay mo. Sige. Mommy, mag-aaral ako ng mabuti para maging pinakamagaling na bata. Para lahat ng magulang ay maiinggit sa iyo. Mommy! Ang bata ay sobrang excited para sa school. Aalis na ako. Sige. Maging mabuti. Magpakabuti ka. Ingat. Tita, Kiki, Ano ang ginagawa mo dito? hindi mo ba nabasa ang sign, tita? Ito ay kindergarten. Siyempre, nag-aaral ako dito. Ang tuition dito ay mahigit sa 1 milyon. Paano mo ito ma-afford? ang bagong kumpanya ko ay maalalahanin. Ang CEO, personal na nag-arrange para sa Tian para mag-aral dito. Ano? Well, ang amo mo ay mukhang mabait. Totoo. Ngayon ang mga bata ay magtutulungan. Nakaka-relax iyon sa isip ko. Halika, Tian. Isuot mo ang backpack mo. At pumasok sa school kasama Go. Oo. Hindi ako magiging friends sa kanya. Ang mga bata ay madaling magbago. Nagsasabi sila ng nonsense. Huwag kang malungkot, Tian. Tita, ayos lang. Naghanda ako sa matagal na panahon para hawakan ang kamay na nangunguso. Ngayon mas better. Nakakatipid ako sa palaging paghuhugas ng kamay. Paalam, Mommy! Paalam. Kiki, aalis na ako. Sige. Yin Judge. Bakit mo ako binabangungot? Tigil na sa paglalaro. Halika na, gawin mo na ang homework mo. Tama na ang paglalaro. Yung patay na daga sa bote na yon, anong nangyari dyan? Yung alaga ng school. Ako ang nagbabantay ngayon. Itong maliit na bagay na matay lang sa isang pindot. Nakakatuwa naman. Anak ka talaga ng tatay mo, sadistang talaga, kung malaman ng pamilya Yu, wala tayong dalawa. Wala. Makinig ka, kung hindi siya mag-aaral ng mabuti, mabibigo siya sa buhay. Kumusta na ang homework? Teka, huwag mo nang pakialaman. Yanchen, itong maliit na bagay na ito, ako na ang bahala. Huwag na. Yung pulong ng lupon ng paaralan bukas. Pupunta ako mismo sa school. Alagaan mo siyang mabuti. Oo. Delikado ang sitwasyon natin. Magpakabait ka. Kung sisirain mo ang pangarap kong mag-asawa ng mayaman. Huwag kang magalit kung magiging masama ako sa'yo. Pakawalan mo ako. Itatapon ko na ito ngayon. Itatapon? Sa totoo lang, huwag. Ilagay mo sa bag ni Tian. Yin Tian, halika rito ngayon din. Yin Tian, tingnan mo ito. Ang pagiging pinakamahirap mo sa klase ay sapat ng masama, pero ang pang-aabuso sa hayop nakakagalit ito. Yung number na ito ay hindi akin. Ito ay natagpuan sa iyong backpack. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang pagtanggi mo ay walang kabuluhan. May ebidensya ka? Miss Yang, sa inyo ang pasanin ng pagpapatunay. Dapat kayong magpatunay na ito ay akin, hindi ako ang magpapatunay na hindi ito akin. Anong kalokohan?
Ang masamang halimbawa ay nakasisira ng mabuting asal. Kaya naman pala nagawa mo ito. Ang kahirapan ay nagbubunga ng masamang ugali. Miss Yang, bata pa ako pero alam ko ang mga prinsipyo ng batas. Ito ay paninirang puri. Isang 5 taong gulang ay hindi pa marunong magbasa, nag-uusap pa ng batas? Bakit hindi mo sabihin na alam mo ang civil code? Alam ko talaga. Ang lakas ng loob mong sumagot. Wala akong ginawang mali. Bakit mo ako hinampas? Matigas pa rin ang ulo, kailangan mo ng mas mahigpit na disiplina. Tigil. Kailangan mo ng mas mahigpit na disiplina. Tumigil ka. Mr. Yu. Masakit ba? Masakit nga noong una pero dahil nandito ka, hindi na masakit. Ano ang nangyayari dito? Sir, dumating ka sa tamang oras. Yintian-tiyan, pinahirapan at pinatay ang hamster ng klase na pinapalaki namin sa pamamagitan ng pang-aabuso. Tignan mo ang batang ito, kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Ang klase namin ay puno ng mahalagang mga estudyante mula sa magandang pamilya. Kapag siya ang nakaimpluwensya sa kanila, magiging malaking problema. Kaya ipinapayo ko na agad-agad, siya ay paalisin. Miss Yang, ang matuwid ay hindi natatakot sa mga maling akusasyon. Hindi ko ginawa ang mga ito. Sir, tingnan mo. Ang batang ito ay naglakas loob gumawa ng mga masalimuot na kasinungalingan. Malinaw kong nakita ang patay na hamster sa bag niya. Ang katotohanan ay simple. Tignan mo lang ang footage ng surveillance. Hindi na kailangan ng footage. Sir, maraming magulang sa klase namin ay nagrereklamo tungkol sa pagpasok ng batang probinsyana sa paaralan namin. Natatakot sila na siya ay makaimpluwensya sa kanilang mga anak ng negatibo. Kaya iminumungkahi ko na samantalahin natin ang pagkakataon na ito para paalisin siya. Kung hindi, patuloy tayong haharap sa mga pagtutol ng mga magulang. Yintian-tiyan, hayaan mong linawin ko. Ang institusyon namin ay hindi tumatanggap ng mga estudyante na may moral deficiencies. Makipag-ugnayan ka agad sa guardian mo para makumpleto ang withdrawal procedures. Umalis ka na. Sa sandali, iwan muna ang mga katotohanan. Ang mga paaralan ay dapat magpalaki ng lahat ng estudyante ng walang diskriminasyon. Ito ba ang educational philosophy mo? Ito ay internal school business. Walang karapatan ng mga outsider na makialam. Huwag kang makialam. Ako ang guardian niya. Kaya ikaw ang magulang niya? Ikaw ba ang magulang niya? Eh ano naman? Ano ba yung ugali mo? Dahil ikaw ang magulang niya, mas mabuti pa, mag-isip ka. Umalis ka na rito at i-withdraw mo na siya agad. Kung hindi, ire-report ko sa board ang tungkol sa pagmamalupit niya sa hayop at ipapalabas ko sa publiko. Para makita ng lahat kung anong klaseng tao talaga siya, tingnan natin kung sino pa ang mag-aalaga sa kanya pagkatapos. Wala ka ng pagkakataon. Tanggalin si Miss Yang Weila at idemanda siya ng naaayon. Bilang isang edukador, sira ang moral mo, minumura mo ang mga estudyante at magulang at sinasaktan mo pa ang mga bata. Nakakatawa ka. Sino ka ba? Wala ka lang. Susubukan mo bang tanggalin ako? Hoy! Halos naaawa ako sa'yo. Hindi lang ikaw ay lumaki sa mahirap na pamilya, baliwang tatay mo, at sino ba ang nakakaalam? Kung ilang koneksyon ang ginamit ng nanay mo para makuha ang admission letter na ito. Bilang iyong guro, narito ang aking payo. Kung hindi ka naman para rito, huwag mong pilitin. Ang Norton Kindergarten ay hindi para sa mga tulad mong walang kwenta. Gagantihan kita. Ang karma ay laging dumarating. Nasaan na ang termination ko? Bakit wala pa ring nangyayari? Tama na, tawagin ng security para paalisin sila. Ngayon na, security. Ano yung nangyayari? Principal, bakit ka nandito? Bulag kang tanga ka. Ginoo, bakit mo ako hinahampas? May dahilan kung bakit kita hinahampas. Simula ngayon, tinatanggal na kita. Ginoo, bakit po? Ang lakas ng loob mong bastusin si GU ng Longyou Group? Nagtatanong ka pa ng bakit? Hindi mo ba alam na ang paaralang ito ay kontrolado ng Longyou? G, Yu, paumanhin po, G. Yu, hindi ko po alam ang katayuan ninyo. Hindi mapapatawad ang pagkakamali ko. G, Yu, pakiusap. Huwag ninyo akong tanggalin. Pinaghirapan ko talaga para makapasok sa Norton Kindergarten. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa trabahong ito. G, Yu, pakiusap. Huwag ninyo akong tanggalin. Wala nang puwang para sa pagsisisi ngayon. Giyaw, taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Bilang Dean of Discipline, kasalanan ko ang nangyari. Tinatanggap ko ang buong pananagutan. Ako'y magbibitiw agad at maglalabas ng pahayag para maibalik ang puri ni Tian-Tian. Umalis na tayo. J, Yu, huwag ninyo akong tanggalin. J, Yu. Yu, humihingi kami ng paumanhin. Itataas namin ang pamantayan sa pagkuha ng guro. Alamin kung sino ang pumatay sa hamster. Opo. Makinig ka, bata.
Kung may problema ka, tumawag ka sa akin kahit kailan. Naiintindihan mo? Mabait na bata, alis na ako. Guo, pinatay mo ang hamster, 'di ba? Magkapareho ang mga bag natin. Pinalitan mo ba ang mga bag natin? Eh ano kung ginawa ko? Ikaw ang dapat itiwalag. Ire-report ko ito sa principal. Panaginip mo yan! Andiyan ang tatay ko sa Board of Trustees. Walang may lakas ng loob na mag-expel sa akin. Tian. Nandito ka na. Oh, Mami! Nandito na ako. Pupunta na ako sa kwarto ko para mag-aral. Paano nasaktan ang binti mo? Huwag kang mag-alala, Mami. Nadapa lang ako ng hindi sinasadya. Pabayaan mong gamutin ko yan. Hindi ito galing sa simpleng pagkahulog. Hindi ako naniniwala dyan. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nangbuli ba sa iyo? Huwag kang magalit, Mami. Andyan ang tatay niya sa school board. Pinalitan niya ang mga bag natin, pero... Huwag mo nang itanong, Mami. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito para sa iyo. Nasaan ang lahat? Bakit sila lahat nawala? Katatapos lang ng pulong. Anong problema? Hoy, ang golf club na ito. Sa tingin ko, akin ito. Well, hindi ako makahanap ng ibang weapon. Ano, ginagamit mo ang club ko bilang weapon? Alam mo, ang anak ko, binubuli sa school. Ayaw niyang sabihin kung sino ang gumawa. Sabi niya lang, ito ay isang bata mula sa Board of Trustees. Ang bata na yon, pinalitan ng backpack niya. Ang backpack ni Guo at Tian. Binigay ko ang dalawa. Alamin ko ito. Hoy, Well, namamatay ako sa uhaw pagkatapos ng pagtakbo. Bakit amoy alcohol ito? Oh, alcohol nga ito. Ang mga mayaman umiinom sa meetings? Ang tinatawag na Board of Trustees. Grupo lang ng mga tao sa parehong klase, nagchat-chat lang, walang importanteng pinag-uusapan. Come on! Hindi ko inakala ang school na pinapatakbo ng mga makapangyarihang tao ay maaaring maging ganito kadilim. Kung alam ko, hindi ko ipapasok ang Tian. Hindi mo alam kung gaano matalino ang Tian. Ang mga binti niya, puno ng dugo, at ayaw niyang sabihin sa akin kung sino ang bumuli sa kanya. Ang mga walang kapangyarihan o impluensya deserve na mabuli? Ang anak ko ay mahalaga din sa akin. Alam mo, nang makita ko siya ng ganon, sobrang nasaktan ako. Sa ganitong kaunting toleransa sa alcohol, huwag uminom sa hinaharap. Anong alkohol? Ako, umiinom lang ako ng beer. Anong klaseng alkohol ito? Sobrang lakas. Kaya ang difference sa klase ay ganito obvious, Mr. Yu. Salamat sa pagpapasok ng Tian sa ganitong magandang school. Pero hindi ko hahayaan siyang mabuli. Aalisin ko siya sa school. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ang mga bibig ng mga lalaki ay puno ng kasinungalingan. Scoundrel ka. Hinshaj, Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng anak. Hinshaj, nagkakamali ka ba ulit sa akin? Para sa dating asawa mo? Talagang napakagaling niya? Dapat hindi ka sana nagpakasal sa simula. Ang anak natin at ako ay hindi sana nakaranas ng napakaraming hirap. Nagpakasal na ulit siya. Hinshaj, ibuka mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti sinong mas mahusay sa akin at sa lalaki. Malinaw. Hinshaj, gumamit ka ba ng kulam sa akin? Mr. Yu, Ano ang nakikita sa surveillance? Sabihin mo? mahirap ipaliwanag. Siguro dapat mo suriin ang footage sa sarili mo bago maghusga. Mr. Yu, paano natin dapat hawakan ito? Halika rito ngayon. Pag-akusa sa mga kaklase, pag-abuso sa mga hayop, ano ang hindi mo gagawin? Halika rito. Halika rito. Huwag mo akong pigilan. Galit ako sa'yo. Hindi ka ang tunay kong tatay. Ano ang sinabi mo? Anong nangyayari? Sinabi lang niyang hindi ako ang tatay niya. Anong ibig sabihin niyan? Yanchen, masyado kang mahigpit sa bata. Nagre-rebelde lang siguro siya ngayon. Kung hindi natin siya didisiplinahin, susunugin na niya ang buong bahay. Anong ginawa ni Go at napakagalit mo?
Nasa eskwelahan si Guo, inaabuso ang mga hayop at pinagbibintangan ang mga kaklase. Yan ang nangyayari kapag sumuway ka. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin ito? Pinagbibintangan mo ang mga kaklase mo. Ganito ba ang itinuro ko sa'yo? Ikaw ang may pakana. Ano? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Tama na. Yan, Chen. Bata pa si Guo. Ako na ang bahala sa kanya at tutulungan siyang magbago. Iyan ba ang pagbabantay mo? Ito ba ang nagawa ng pagbabantay mo? Bata lang siya, mahilig maglaro. Sabi nga nila, ang batang malikot, matalino. Kung patuloy mong tatakpan siya, sisirain mo ang kinabukasan niya. Dahil sa'yo kaya siya naging ganyan. Dahil sa'yo, wala kang pakialam sa kanya. Simula nang isilang siya, kulang siya sa pagmamahal ng ama. Ang batong Jade, kailangang laruin para maging mahalaga. Ililipat ko siya sa isang regular na kindergarten. Makakapasok siya sa paaralan kasama ang mga ordinaryong bata. Tungkol naman sa'yo, ipa-freeze ko ang mga bank card mo. Wala nang pagpapalayaw sa kanya. Hindi pwede. Yan, Chen, ako ang magtuturo sa Guo ng tama. Magbabago siya, pero hindi dapat magkulang ang mga bata. Bitawan mo. Yan, Chen. Mrs. Yu, ang bata, ang education ang pinakamahalaga. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Umalis ka na ngayon. Tumigil ka sa pag-iyak. Hindi mo maaasikaso ang simpleng mga gawain. Mr. Yu, kasunduan sa pag-aalaga ng bata ay nakasulat na at handa. Ang problema sa paaralan ng Tian-Tian ay nalutas na. Maaari mo siyang ipasok sa paaralan. Nalutas? Oh, Salamat, Mr. Yu. Magtatrabaho ako ng mabuti para bayaran ka. napaka-formal. Tinuturing mo pa rin ako bilang outsider. Ang pagtatrabaho ng mabuti ay tungkulin mo kung paano ako pasalamatan. Pag-isipan mong mabuti kung paano. Sige, pag-iisipan ko ito kung paano ipakita ang pasasalamat. Pumunta sa opisina. Ang dalawang panig ay magtutulungan sa pag-aalaga ng bata hanggang edad 8. Pagkatapos ng 8 taon, ang pagpipilian ng bata ang magdedesisyon. Tama, anuman ang pagpipilian ng bata, makakatanggap ka ng taunang mga bayad. Yan, Chen. Hindi ba tayo mag-aalaga ng bata ng magkasama? Sige. Sumasang-ayon ako. Sa ibang usapan, nasaan ang Miss Yin? Kailangan niyang maging witness dito. Ang Miss Yin ay humahawak sa kasong overseas sales. Malapit na siyang dumating. Oo nga pala, nasaan si Binibining Yin? Dapat nasaksihan niya ito. Abala po si Binibining Yin sa kaso ng overseas sales. Malapit na siyang dumating. Hindi pwede. Yan, Chen. Kung talagang tayo'y maghihiwalay, mas mabuti nakakaunti lang ang makakaalala na nakita ako. Hindi ba tama? Binibining Yin, paumanhin po. Hindi na po kailangan ng presensya ninyo. Naiintindihan ko. Dito na lang ako mananatili. Yu Yanchen, huwag mong isipin na mapapalaya ka sa akin. Bago mag-8 taon si Guo, papatatagin ko ang relasyon natin. Ikaw na naman? Ginang Yu, restricted area po ito. Utos po ni Ginoong Yu, walang papayagang pumasok sa study o mga kwarto. Kung ako'y pinagbabawalan, bakit ikaw ay papasok? Ang kapal ng mukha mo isang katulong lang para lumampas sa iyong tungkulin. Magbi-business trip po si Ginoong Yu. Iniimpake ko po ang kanyang bagahe. Ano? Business trip? Wala nang oras. Kailangan kong kumilos ngayon. Sasamahan ko siya bago pa man makapagpatatag si Yin Shaj. Tian-Tian, ang karakter na Zen na ito ay may 3 pahalang na guhit. Kailangan mong isulat ng maayos ang mga ito. Oh, Mommy, napakadali nito para sa akin. Matagal ko nang gamay ang pagsulat nito. Sige. Kunin mo ito. Mr. Yu, Mag-empake ka para sa business trip. May emergency ang branch natin sa Haishi. naiintindihan ko. Tian-Tian. Isama mo siya. Ang pabangong pampagana na ito ay espesyal na inangkat mula sa ibang bansa. Kahit isang santo ay hindi makakapigil dito. Yu Yanchen, hindi ka makakatakas sa akin. Bakit ka nandito? Lumabas ka. Yanchen, alam kong nilalayuan mo ang mga babae sa lahat ng mga taong ito.
malamang ay paghihirap iyon para sa iyo. Kapag kasama mo ako, maaari kang maging totoo sa sarili mo. Umalis ka na ngayon. Kung alam mo ang makakabuti sa iyo, lumabas ka. Yu Yanchen, ganun ba ako kababa para sa iyo? Nagtulog tayo ng magkasama 6 na taon na ang nakalipas. Handang kalimutan ko iyon. Bakit hindi mo magawa? Sinabi ko, lumabas ka. Nanay, Oo, sabihin mo ulit, ang kwento na binasa mo sa akin kanina, ang prinsesa at prinsipe, nagkatuluyan ba? Magkasama ba? syempre nagkatuluyan sila. Kailan darating ang prinsipe mo? Hindi ko kailangan ng prinsipe. Gusto kong maging sarili kong reyna. Nanay, ang pagiging reyna ay mahirap na trabaho. Kung nandito ang daddy, hindi mo na kailangang magtrabaho ng mahirap. Marami sa mga nanay ng kaklase ko ay hindi kailangang magtrabaho. Mahal, tiyan-tiyan sinasabi ko sa iyo, kahit nandito ang daddy, magtatrabaho pa rin ako ng mahirap para sa sarili kong karera. At ang hindi pag-asa sa iba ay dapat ipagmalaki. Naintindihan ko. Oo. Anak, kailangan kong pumunta sa trabaho. Magbasa ka ng libro mag-isa at pagkatapos matulog, okay? Sige. Ang kwartong ito ay may malakas na amoy. Magpalit tayo ng kwarto. Hindi na kailangang magabala. Masarap ang amoy. Magtatrabaho ka na agad. Ano pa, gusto mo munang mag-usap ng konti? Kung gusto mo, pwede ko nang gawin makipag-usap sa'yo ng sandali. Gusto ko lang umaga ang uwian. Hindi ba mo naramdaman ang silid ay sobrang init? Medyo. Titingnan ko ang aircon. Tangga. Bakit ka eksaktong katulad ng 6 na taon mong nakaraan? Tinitingnan mo na ba ulit ako bilang ex mo? Binibining Yin. Hindi ito panaginip. Ako, paano nangyari ito? Ikaw ang unang umaksyon. Ako ba? Hindi pa ako nakabihis. Siguro pwede mo munang umalis? Kagabi ako... Huwag mong sabihin. Ginong Yu? Bakit nandito si Tian Tian? Anong gagawin natin? Magtago ka. Saan? Sa likod ng kurtina. Ikaw. Ginong Yu? Tian Tian, bakit ka nandito? Nasaan si Mommy? Ang nanay mo ay may ginagawang kaso. Imposible yon. Alam ko talaga kung saan dapat naroon si Mommy. Yung laptop ni Mommy. Kasi nag-out siya dito at nakalimutang dalhin. Sige, ganun pala. Bakit may amoy ako ng pabango ni Mommy? Tian Tian, ito. Tian. Kami. Ay nako! Nahuli ko si Mommy habang naglalaro ng taguan. Naku po, nahuli nga ako. Sayang ang tagal ko pang nagtago. Nahuli kita, talo ka. Tama, tigil na muna tayo sa taguan. Gutom ka na siguro. Kumain na tayo. Oo, buti na lang matino akong bata at nailigtas ko si Mommy sa kahihiyan.
Gino, tingnan po ninyo ang menu. Tian, pumili ka ng gusto mong kainin. Gusto ko ng biang-biang noodles. Biang-biang noodles? Ano yon? Jeyu, paano niyo po hindi alam ang masarap na pansit na to? Hindi ko pa yan naririnig. Kasi, ang mga mayayaman tulad ni Jiyu hindi pamilyar sa mga pagkain naming ordinaryong tao. 3 biang-biang pansit, pakisuyo. Pasensya na po, Gino. Wala po kaming biang-biang noodles dito. Globally limited Supreme Black Card? Tanggap na ba ito ngayon? Oo, talaga namang tanggap. Ang 3 mangkok ng pansit na ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Naglalaman ang mga ito ng mga paa ng king crab, karne ng blue lobster, karne ng baka na grade A5 at iba pa. Masarap sana ang inyong pagkain. Nagustuhan mo ba? Kung sakaling gusto mo ulit nito, tawagan mo ako. Oh! JC, gusto mo akong makausap? Narinig ko na kasama mo si GU sa isang business trip. Maayos ba ang lahat? Medyo maayos naman ang nangyari. Ang ingay-ingay muna. Yin Xiaj, isang bagong hire na abogado na mabilis umangat, ay tiyak na gumagamit ng maraming mga maduming pamamaraan. JC, bilang kapwa abogado, alam mo dapat kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo makakapag-sermon ka sa akin? Shi, matagal ka na rito at nakalimutan mo na ang mga legal na protokol. Naiintindihan ko naman. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang tungkol sa mga batas laban sa paninirang puri? Nakakagalit ito. Tama na. Walang sino mang mananakot sa kanya. Ginongyu. Ginong Xie, ito ba'y pang-aapi sa trabaho? Hindi, sinubukan ko lang siyang takutin. Ako ang may kasalanan. Paumanhin binibining Yin. Mali ang aking bibig. Tama na. Bilang kapwa abogado, dapat mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Oh, tama ka. Anong problema? Ginoong Xie, tama ba? Ako ang ina ng anak ni Ginoong Yu. Ano? Ginang Yu, paano ko kayo matutulungan? May narinig akong may tao sa kumpanyang nanggugulo kay Yanchen. Ano? Ang pangalan niya ay Shej. Oh, eksakto. Mapalin lang na babae yan, nang agaw ng iba. Alisin mo siya. Ito ay maaring mahirap. Pinoprotektahan siya ni Ginoong Yu. Ako ang asawang may bisa sa batas. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Anong dapat katakutan? Pero, Pag-isipan mo ito, patuloy siyang nagnanakaw ng iyong tagumpay. Hanggang kailan mo mapapanatili ang iyong posisyon bilang direktor? Alisin mo siya at irerekomenda kita kay Yanchen. Promosyon at pagtaas ng sahod ay susunod na lang. pag-iisipan ko ito. Tawagan mo ako kapag nagdesisyon ka. Kaya natin ipakita ang pagkukumpara ng mga lumang at bagong batas. Ginong Yu, may sinabi ba akong mali? Patay ng air conditioner. Magpapatuloy ang pulong. Ginoong Yu, natugunan na natin ang mga target ng buwan. Kumusta naman ang plano sa susunod na buwan? Ginong Yu, gagawin namin ang lahat para matugunan ang mga goal sa susunod na buwan. Maganda, tapusin natin ang pulong ngayon dito. Natapos ang pulong. Binibining Yin, malamig pa ba? Dapat ba ako kunin para sa iyo ang blanket? Salamat, Ginong Yu, hindi na kailangan. Pinatay niya ang pampalamig para sa kanya, ngayon nag-aalok ng blanket? Parang hindi nagmalabis ang Mrs. Yu. Kumusta, Mrs. Yu? Mag-schedule tayo ng pag-uusap. Ginang, lumalabas na may anak ang Mr. Yu. 5 taong gulang na. Ang batang iyan itinago sa akin ng importanteng balita. Pupunta ako para kausapin siya. Naintindihan. Ma'am, okay ka ba? Tawagan ko ba ang isa sa pamilya mo? Ako ay may alerhiya sa metal. Ano? Allergic din ako sa metal. May ideya ako.
Ma'am, ang gamot na ito ay napaka-gentle. Kahit mga bata ay pwedeng uminom. Safe ito para sa'yo. Sige, dadaling kita sa opisina ng nanay ko para magpahinga. Tara na. Ma'am, ito ang upuan ng nanay ko. Pwede kang umupo dito para mag-relax. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Okay, salamat dear. In charge, pagdadala sa iyo sa trabaho ay sapat na ang problema. Ngayon pati ang matandang babae, hindi ito nursing home or daycare center. Mister, paano ka isang adult ay napaka-rude? Ang babae ay nangangailangan lang ng lugar para magpahinga. Ito ay workplace, hindi bahay mo. Dalhin mo ang matandang babae at umalis. Eksakto, amoy bulok siya. Nakakaabala sa trabaho ko. Ito ay lugar ng trabaho, hindi kanlungan. Sa totoo lang, Ang gabatanti ito ay nakakainis. dapat nating paalisin yung Shaj at sila ng sabay, matanda at batang pasaway. Paano mo walang pangunahing pagkaintindi? Tinuruan kami ng guro ko tumulong sa mga nangangailangan. Ang matandang babae na ito ay hindi lang maganda ang pakiramdam. Dinala ko siya para magpahinga. Paano mo siya naitatawa? May problema? Sino ka ba dito? Bumalik ka sa kindergarten kung saan ka nababagay. Aba, buksan ang mga bintana. Bakit ang babae na ito? Amoy ihi? Maaring siya ay hindi makontrol ang pag-ihi? Yuyan Chen, hiniri ang mga basag ulo na ito. Mga bully kayo. Paano mo tratuhin siya ng ganito kalupit? Tumahimik, batang pasaway. Alisin ang matandang babae na ito, paalisin ngayon. O kaya ako ay tatawag ng seguridad para paalisin ka. Mga masama, sasabihin ko sa Mr. Yu tungkol dito. Magreklamo sa Mr. Yu. Siya ay may pamilya, may anak at asawa. Ang mommy mo ay isang mananira ng pamilya. Walang katotohanan. Ang mami ko ay hindi mananira ng pamilya. Siya ang pinakamabait tao. Kung hindi siya, sino ang daddy mo? Ako! Hindi mo masabi ha? Ang mommy mo ay mananira ng pamilya at ikaw ay ang anak sa labas niya. Masama ka, tigilan ang paninira sa mami ko. Tian. Tumayo, Tian. Okay ka ba? Ginoong Xie, paano mo na itrato ang isang bata ng ganito? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Dinala ang isang matandang babae sa opisina. Inaasahan mo na ang iba ay magtrabaho ng ganito? Mommy, ang babae ay nagkakaroon ng allergy attack at hindi maganda ang pakiramdam. Kaya dinala ko siya sa opisina. Nagkamali ba ako? Anak, tamang ginawa mo. Magaling ka? Ginoong Xie, bilang mga adulto, dapat turuan natin ang mga bata na tumulong sa mga matanda, hindi bullying ang mga bata, at hindi magrespeto sa mga nakatatanda. Miss Yin, ano? Bakit hindi ka mag-quit at mag-volunteer sa isang barangay punong-puno ng mga bata at matanda? Magugustuhan mo yan. Ang lugar ay amoy mga batang laging may sipon, ihi at amoy ng katandaan. Huminga mo lahat yan. Ingatan mo ang sinasabi mo. Wala kang karapatan na humingi ng kahit ano, Miss Yin. Huwag mong dalhin ang mga katulad nila sa kumpanya. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit magsayang ng salita, Ginoong Xie? Itapon mo lang sila. Eksakto. Sige, itapon ang babae at ang dalawang nuisance ngayon din. Tumigil. Habang ako ay nandito, walang mambuli sa mag-ina. Seryoso? May connection ba ang babae na ito? Napansin ko lang, ang tela na ito ay mayroon mga embossed pattern na gawa sa gold thread. Matanda ka. Hindi ba taga-kolekta lang ng basura? Paano mo nakakuha ng ganitong high-quality material? Ang mga mahirap, kahit anong suot amoy, mahirap pa rin. Tama na. Nagkakaisa kayo para bully ang matanda? Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Miss Yin, lahat dito graduate ng top universities. Mga elite kami. Pero ikaw ang favorite ni Mr. Yu. Dahil magaling ka sa kama, hindi ka ba natatakot sa retribution? Nagsimula na ako mag-record ng lahat. Ipagpatuloy mo ang paninira sa akin. Ito ay paglilitis sa korte. Miss, mabuti. Marunong kang ipagtanggol ang sarili. Pero dahil nandito ako, walang sino man ang muling mag-insulto sa'yo. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mong threat ako dito? Hayaan mong linawin ko. Yin Xiaj, hindi pa tapos ang laban natin. Nakita ng lahat na Yin Xiaj ang unang nanakit. Akala mo natatakot ako sa iyo? Security camera ay nasa lahat ng lugar. Nagtatanggol lang ako sa sarili. Yin Xiaj, self-defense? Makinig ka. Hindi ako magpapayag na hindi 5 milyong yuan. Mr. Xi, may lakas ng loob ka.
Dapat kang magmadali at magpacheck ng utak mo at pumunta sa psychiatric department. Bilang subordinate mo, nababahala ako sa mental health mo. Tama na, Yinshaj. Huwag kang magsalita ng nonsense. Wala akong oras para sayangin sa iyo. Security, itapon ang dalawang ito. Huwag. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mong bully ang Madam Yu? Legal department ng Long Yu Group. Ganito ba talaga kagulo dito? Lola, pakiusap, huminahon ka. Kayong dalawa, kunin ang bayad ninyo at lumayas. Ginoong Yu, ang matandang babae na binanggit mo ang lola mo? Paano mo nagawa na disrespect ang Ginang Yu sa ganitong kapangahas? Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoong Yu, nagkamali ako. Bilang head ng department, nagkulang ka sa pagtupad ng mga tungkulin mo. Sa halip, nagpakita ka ng pagiging may otoridad. Ginang Yu, nagkamali ako. Hindi ko dapat binuli ang mga junior at abusado ang posisyon ko. Ang pagkakamali ko. Karapat-dapat ako sa parusa. Ang mga tao na dapat kang humingi ng tawad ay hindi ako, sila. Hinihiling ko sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. May matandang magulang ako at isang 3 taong sa bahay. Ako hindi ko maaaring mawalan ng trabaho. Akala ko mag-isa ka lang. Sino ang nakakaalam na meron ka pamilyang umaasa sa iyo? Alam ko nagkamali ako, Shaj. Talagang alam ko ang pagkakamali ko. Ginoo, ang pinakamalaking kasalanan ay ang hindi pagkaalam sa mga kasalanan. Dapat mong itigil ang pagdaramdam sa kanya. Ang kumpanya natin ay nagpapahalaga sa mga tao. Long Yu Group, hindi kailanman magtitiis mga bully na nang-aabuso sa mahina. Para sa kapakanan ng bata, bibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon. Ang lahat ng involved nakakuha ng suspension na walang bayad. Salamat, Ginang Yu. Salamat, Miss Yen. Salamat, bata. Labas! Oo! Salamat sa tulong. Isang simpleng tulong lang. Walang anuman. Ang batang ito, may allergy din siya sa metal? Tama. Yung mga taong may allergy sa metal ay bihira. Ang mga taong may allergy sa metal ay bihira. Ang batang ito, apo ko. Tingnan mo ang mga katangian niya. Habang tumitingin ako, lalo siyang nagiging kamukha ni Yan Chen. Lola, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi anak ko ang Tian-Tian. Totoo ba? Pero ramdam ko ang pagiging malapit sa kanya. Madam Yu, ano ang ginagawa mo? Masyado ito. Tanggapin mo ito. Hindi lang para sa'yo, meron din para sa Tian-Tian. Tanggapin mo lang. Kapag nagdesisyon ang lola, walang makakapigil sa kanya. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Ito ay isang simpleng pagpapakita lang ng pagmamahal. Maraming salamat po. Salamat, Lola! Lola, ang 2 alahas. Nag-alok ng malaking halaga ang mga kolektor para sa mga iyon. Matigas ang pagtanggi mo. Ngayon, bakit mo ibibigay ang mga iyon? Bukod sa nakatulong sila sa akin. At nang makita ko ang Tian-Tian. Bukod sa nakatulong sila sa akin at nang makita ko ang Tian-Tian na kamukha mo. Nung bata ka. Oh, ang mga matakilay ang sila sa akin at nang makita ko ang Tian-Tian na kamukha mo nung bata ka. sayang lang hindi Kailangan siya kadugo kong ko. bigyan Ang sila batang ng something. Ang batang ito may anak ka. Bakit mo itinatago? Ibigay mo ang address nila. Bibisita ako sa kanila. Ang gulo. Sabihin mo na. Hindi na kinaya ni Mr. Liu si Mrs. Yu at si Guo, kaya nag-resign siya. Ang mga kasambahay ay nag-resign din. Ang mga bagong empleyado hindi umaabot ng 1 linggo bago mag-quit. Matagal na ring hindi bumisita si Mr. Yu. Umalis ka. Ikaw pala ang bagong kasambahay ha? Magluto ka na ngayon. Gutom na ako. At linisin mo ng mabuti ang buong villa mamaya. Mag-ingat ka. Huwag mong isipin na dahil matanda ka ay may espesyal kang karapatan. Sa akin ka ba nagsasalita? Ikaw ang kausap ko, syempre, kumilos ka na. Ang bagong kasambahay ay mas matanda pa kay Mr. Liu. Magtitiis muna tayo ngayon. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Sige na. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang nagturo sa'yo na kausapin ng ganyan si Lola? Lola, Madam Yu? Madam Yu, bakit ka nakasuot ng ganyan? Yan, Chen, ikaw. Nagbibiro ka ba? Ano sa palagay mo? Lola, pasensya na po. Ako at si Guo ay nagkamali ng pagkakilala sa inyo. Akala ko po kayo ay katulong. Pasensya na po talaga. Guo, tumayo ka na. Humingi ka ng tawad kay Lola. Pasensya na po. Ganito ba ang trato sa mga katulong? Mabuti naman po kami sa mga tauhan. Ngayon lang po,
Gutom lang po talaga kami. Alam mo naman kapag nagugutom ang tao, madali silang mag-init ang ulo. Mababang asukal sa dugo. Alam mo yon, di ba? Mabuti sa tauhan? Narinig ko na ang lahat. Sina Mr. Liu at iba pa ay pinaalis. Mga bagong katulong ay hindi tumatagal ng 1 linggo. Akala mo ba ay ulyanin ako? Madam Yu, kasalanan ito ni Guo. Pero alam mo naman ang mga bata sa edad niya ay mahirap kontrolin. Go. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Lola. Hindi ako hihingi ng tawad. Lola, ayoko sa'yo. Hoy, Go. Ayoko sa kanila. Hindi sila katulad ng mag-ina mula sa kumpanya. Lola, Sandali lang. Yanchen, nagkamali ako. pag-isipan mo ang ginawa mo. Yanchen! Kumuha ng mga sample ng buhok ni Naguo at Tian-Tian para sa DNA test kasama ko. At walang dapat makaalam ito. Naiintindihan. Mr. G, nagdesisyon ka na ba? Ito ay hindi ganoon kasimple. Ako ay nagpapakumbaba kamakailan. Paano ko ngayon tatargetin si Yin Shaj? Ang card na ito ay naglalaman ng 5 milyon. Deposito pa lang yan. Ito. Nababaliw ka ba? Manira ng mga bagay sa likod ng mga eksena, alam mo? Oh, Tahimik. Sa susunod na buwan ay magmamarka sa aming kumpanya ng ika-10 anibersaryo kasama ang Yinuo Group. Mahalaga ang milestone na ito, ngunit ang aming abogadong marunong mag-Hapones ay nagbitiw na. Ang kasong ito ay dapat hawakan ng aming pinakamahusay na abogado, Miss Yin. Ako? Binibining Yin. Sa aming legal department, wala kang katulad pagdating sa kakayahan sa wika, magaling sa German, Russian, French, at iba pa. Pero hindi ako marunong mag-Japanese. Binibining Yin. Sa galing mo sa mga wika, sapat na siguro ang 1 buwan para matutunan ng Japanese, di ba? Ang galing ng plano niya. Madaya si Ginong Xie. Ang assignment na ito, kapag nagtagumpay, inaasahan lang. Kapag nabigo, siya ang may kasalanan. Binibining Yin. Ano sa tingin mo? Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya ang gawaing ito, wala akong magagawa kundi i-report kay Ginong Yu. Ako na ang bahala. Nababaliw na siya. Eksakto. Para sa kapakanan ng kumpanya, magtulungan tayo at magsama-sama para makuha ang napakahalagang deal na ito. Binibining Liu, mas may karanasan ka. Pwede mo bang tingnan ang proposal na ito? Shij, sobrang busy ako ngayon. Baka dapat kay Binibining Li ka na lang magtanong. Wala rin akong oras dito. Ginoong Jiang. Huwag mo akong tingnan. Lubog ako sa mga kaso na patuloy na dumarami. Sige, magpatuloy kayo. Aalis na ako. Sa sobrang ikli ng deadline, hindi niya yan magagawa. Ginang Yu, ang kaso na kinuha ni Binibining Yin ay napakahalaga at napakakomplikado, walang tutulong sa opisina. Perpekto. Kapag nagkamali siya dito, kahit si Ginong Yu ay hindi na siya maliligtas. Ako mismo ang sasaksi kung paano mabibigo si Yin Shaj. Yo! Ano? Yu, ang huli na. Hindi ka pa aalis? Akala ko hindi ka nag-overtime. Napakaraming trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Sabay na tayong kumain. Gutom ka? You, special mo bang in-order ito para sa amin? Hindi. Sobra lang ang in-order ko para sa sarili ko. Hati tayo. Totoo ba talaga yan? Siyempre. Sige. Oo nga pala, pinabili ko si Jicho ng sunglasses para sa akin. Pero ito ang binili niya, translation glasses imbes. Walang silbi yan sa akin. Gusto mo? G, you, kung gusto mong bigyan ng regalo si Mama, diretsuhin mo na lang. Wag na yung mga dahilang yan. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Teka, Yu, salamat sa tulong. G, you, kung gusto mong ligawan si Mama, wag kang magpakatigas ang ulo. Anong kalokohan yan? Tian-Tian. Ipapakita ko sa iyo ang paborito niyang CEO romance novels. Magkaroon ka ng inspirasyon. Ano to? Hindi ko kailangan to. Kain na tayo. May mga taong walang talento at ayaw pang matuto.
Miss Yin, hindi pa ba handa? Gusto mo ba ng tulong iligtas ang sitwasyon? Ay nako, ang French translator na inayos ko ay naipit sa traffic. Okay lang, Mr. C, kaya ko ito. Talaga, ang mission na ito ay talagang napakahalaga. Ikaw, Tiwala ka kapag nagkamali ako, hindi ako maghihintay na sabihin mo, magre-resign ako agad. ano yung gadget na suot mo? Pinakabagong smart glasses na may real-time audio translation. Ano? Sige na, aalis na ako. Mrs. Yu, meron siyang glasses na nag-translate agad. Dapat naisip mo yan kanina. Ano gagawin natin ngayon? May ideya ako. Nakuha. Ako na. Gusto mo ng goldfish, kiddo? Ipapakita ko sa'yo ang isda. Oh, Sweetie, nakikita mo yung magandang goldfish? saan? Dun. San? Tulong. Tian. Tian. Binibining Yin. Tian. Ayos lang ba, mahal? Magbihis na tayo. Walang problema. Ang salamin ni Yinshaj ay siguradong nasira. Bakit? Dahil hindi siya tunay na anak mo, pinili mo pa ring iligtas siya? Kailangan bang tunay na anak para mahalin? Naku, nahulog sa tubig ang salamin ko. Kumusta? Galing ako sa Longyu Group, Ginoong Xie, mula sa Legal Department. Ikaw siguro ang representante ng Yinuo Group, Ginoong Chuangki? Maupo po. Nasaan ang Yinshaj? Nagbihis po ang binibining Yin. Bakit matagal siyang magbihis? Natakot ba siya? Kung hindi niya kaya, hindi dapat pinipilit. Talagang... Nasaan ang representante ng Longyu? Bakit wala pa tayong nakikitang senyales sa kanila? Malamang hindi siya makakarating. Pasensya na sa paghihintay. Siaj, nasira ang translator. Haharap ka pa? Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito. Kumusta? Ako si Yinshaj. Yinshaj? Nag-publish ka ba ng artikulo sa SCI Legal website, isang legal thesis tungkol sa marital autonomy ng mga babae? Wow, ang papel mo, binasa ko iyon ng maraming beses. Sa bawat pagbabasa, iba't ibang kahulugan ang nakukuha ko. Idol ko ka. Salamat sa papuri. Nag-aaral pa ako ng Chinese para sa'yo. Para mas madali para sa amin na mag-usap tungkol sa kaalaman ng legal matters. Walang panahon na mas maganda kaysa sa kasalukuyan. Bakit hindi natin pag-usapan ng kontrata? Bakit hindi? Sige. Tian. Kapag wala ako, huwag kang maglaro sa tubig ng mag-isa. Naiintindihan mo? Pero kung walang malapit na tao, napakadelikado. Naiintindihan ko, nanay. Pasensya na at nag-alala ka. Pero kailangan kong magpaliwanag. Sinabihan ako ni GC na tingnan ng goldfish. Pero wala akong nahanap. Tapos nahulog ako sa tubig. Si Jichi ang nag-utos sa'yo? Oo, tama. Mabait na bata. Dito ka lang at maghintay, may aayusin lang ako. Yinshaj. Kahit may pabor si G, yu sa'yo, dapat magkatok ka muna. Ikaw ang nagtulak kay Tian, di ba? Walang basihan ang akusasyon mo. Gigi, alam kong ayaw mo sa akin, pero ang gumamit ng isang inosenteng bata bilang target? Walang patunay na ako yon. Nasaan ang ebidensya mo? Sige, iche-check ko ang surveillance. Tanga ka ba, Yinshaj? Bukas na hard din yon, walang camera. Nakikita ng langit ang ginagawa mo. Ikaw nga ang nagtulak sa kanya. Kunwari nga ako, ano ngayon? Nasaan ang patunay? Kumpirmasyon yan. Kung walang ebidensya, tigilan mo na ang kakabulunan. Lumabas ka. Mangingibabaw ang katotohanan. Ikaw. Hinahamon mo ako? Baguhan ka pa lang. Tama na. Bitawan mo, Mr. Yu. Ang anak niya ay naglalaro sa tubig. Wala akong kinalaman dito. Siya mismo ang nahulog. Ito ang tinatawag mong walang kinalaman sa iyo. Nagpunta ang mommy para hanapin Mr. C. Ano ang iniisip mo, Tian? Mr. Yu, tamang oras ang pagdating mo. Nagpunta ang mommy para harapin Mr. Z. Natatakot ako na maapi siya. Bakit pupunta ang mami mo para hanapin Mr. C? Mr. C ang nagtulak sa akin sa tubig. Pero wala akong ebidensya.
Mr. Joe, ipunin mo ang lahat ng video mula sa bangket ngayong araw. Suriin mo ang bawat isa. Sabihan mo ang HR para sirain siya. I-blacklist mo siya sa buong lungsod. Wag, Mr. Yu. Mahabag ka. Hindi mo ako maaaring i-blacklist. Kapag i-blacklist mo ako, masisira ang buhay ko. Naalala mo ba na ang mga ginawa mo ay makakasira sa buhay ng iba? Dalhin mo siya. Hindi tama ito, Mr. Yu. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ako, Mr. Yu. Salamat, Mr. Yu. Sa pagkakatanda ko, hindi ko hahayaan kayo o tiyan-tiyan magdusa sa anumang kawalang katarungan. Yanchen, Pumunta ka sa bangket ngayong araw? ano ang sinasabi mo? Hindi ako pumunta kahit saan ngayong araw. Hayaan mong maging malinaw. Hindi tayo sa isang relasyon kung saan pupunta tayo sa trabaho ng isa't isa. Naintindihan? Kaya hindi biological daughter ko ang tiyan-tiyan. Mr. Yu, ang DNA samples ng Tian-Tian at Guo ay nasa study mo. Naiintindihan? Nag-aalala lang ako na hindi ko ma-confirm ang relasyon ko sa'yo. Yu Yanchen, ibinigay mo lang sa akin ang perfect chance. Yinshaj, nagtatrabaho ka rito ngayon? Yang Fan, anong ginagawa mo rito? Hoy, bakit ka sobrang formal? Magkamag-anak tayo. Tawagin mo ako. Wala tayong pag-uusapan. Nasaan ang Yin Kiki? Bakit hindi siya nakikipag-ugnayan sa akin nitong mga nakaraan? Hindi ba lagi kayong magkasama? Magkasama. Itinatago mo siya. Kailangan ko ng pera. Pahiramin mo ako ng cash. Hindi rin ako nakikipag-ugnayan sa kanya. Huwag kang makialam sa akin. Sandali. Well, ito ang workplace mo, tama? Maging matalino at ibigay mo ang pera. Hindi mo gusto na mag-eskandalo ako rito. Mga abogado tulad mo ay may reputasyon na dapat pangalagaan. Makinig ka. Ang nanay mo ay nagiging mahirap. Huwag mo siyang galawan. Tigilan. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Babayaran ko kayo. Mas mabuti yan. G.U. Huwag kang matakot, nandito na ako. Sino ka ba? Hinampas mo ako. Ikakaso kita. Palayasin mo siya. Ayos ka lang? Okay lang ako. Buti na lang mabilis kang dumating. Sa susunod, kapag may panganib, tawagan mo agad ako. Nakakabother na sa mga maliliit na bagay. Nakakahiya naman yon. Ayoko lang maging amo mo. Hindi mo ba nakikita yon? Ang sweet ninyong dalawa. Ang mga bata ngayon bigla-bigla na lang nagsasabi ng ganyan. G. You, ano, may perya ng kawanggawa para sa magulang at anak. Ang school namin bukas. Sasama ka ba sa akin? Pang-backup lang ba ako? Makinig ka, may international conference ako bukas. Kung maaga matatapos, dadaan ako. Sige! Ang charity bazaar na ito ay layunin nitong tulungan ang mga batang nasa malalayong lugar sa bundok na magtayo ng mga paaralan. Mga magulang at mga bata, mag-energize tayo. Ngayon tingnan natin kung sino ang magiging junior philanthropist ngayon. Mommy, kailangan kong ibenta ang mga ito para matulungan ang mga batang nangangailangan. Sige, sweetie. Magagawa natin yan. Halika, tingnan mo. Mga hand-carved wooden sculptures na gawa ko. Perfect home decorations. Huwag palampasin, limitado lang ang pieces. Ang annoying, sino ang bibili ng crude wooden junk mo? Hindi yan junk. Ginawa ko yan ng maingat. Walang kwenta, cheap knockoffs. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nakapasok sa school ang mga walang kwenta tulad mo sa school na ito. Parehong klase ang mga anak natin ay malas lang. Ma'am, bantayan mo ang tono mo. Magsalita ako kung paano ko gusto. May problema? Tiyan-tiyan, gabi-gabi nag-carving yan pagkatapos ng school. Magpakita ng respeto kung ayaw mo. Huwag mo lang pansinin kung gusto mo. Malinaw na garbage crafts yan.
Mga tao, tingnan. May nagtatangka na ipasa low-quality junk bilang charity items. Tingnan ninyo, may nagtatangka na ipasa mababang kalidad na basura bilang mga item para sa kawanggawa. Ay nako! Norton Kindergarten nag-host ng charity sales sa loob ng mga taon, pero ito ang unang pagkakataon nakita namin ang mga walang kwentang bagay. Ang ina at anak ay sobrang tuso. Sila ay masyadong mahirap para mag-donate ng maayos at dala-dala nila ang mga walang kwentang trinkets para scam ang mga mabait na buyer. Mommy, ang mga wooden carving ko ay gawa ng masyadong mahina? Hindi naman ang mga carving mo ay ang pinakamahalaga sa puso ko. Tama na ang pag-arte ng mahirap. Hayaan mo akong sabihin sa'yo. Ang mga ito ay hindi magbenta kahit 1 sentimo. Ngayon tingnan mo ang akin. Ito ay isang tunay Qing Dynasty porcelain vase. Tunay na treasure dito, babayaran ko ng 600,000. Dito, ito ay 18th century Queen's Emerald Necklace. 800,000 mula sa akin. 1 million? Nakikita mo ang wealth gap sa pagitan mo at kami? Ang mga item mo ay may halaga, inaamin ko iyan. Pero bawat carving na ginawa ni Tian ay gawa ng may pagmamahal, kahit ito ay magbenta ng sima o 10 yuan. Ito ay tumutulong sa mga batang nangangailangan. Bawat konti ay importante. Anong tulong? 10 yuan ay hindi makabili kahit ng tubig. Teka, Umalis sa aming charity event. Hindi namin kailangan ka dito. Umalis? Babayaran ko ng 10 million para sa mga carving na ito. Hindi ba ito si Mr. Yu ng Long Yu Group? Ano ang ginagawa niya rito? Yan ba ang anak ni Mr. Yu? Hoy, mag-ingat ka, baka mag-backfire ang mga paliwanag mo. Ang ganda naman ng wood carving na ito. Mag-o-offer ako ng 15 million. Maganda rin ito. Nag-aalok ako ng 20 million. Ito ay tunay na gawa ng isang master sculptor. Ito ay may malaking halaga bilang koleksyon. 30 million mula sa akin. Mami, tungkol ba sa game coins ang pinag-uusapan nila o totoong pera? totoong pera. Wow! Ang pinakamataas na bid sa charity auction na ito ay 30 million. Ang titulo ng Junior Philanthropist ay mapupunta kay Yin Tian. Samahan natin ang bata at mga magulang para sa isang commemorative photo. Mommy, Daddy, dali, halika! Maglapit-lapit kayo, Mom and Dad. Tingnan ang harap, please. 3, 2, 1, ngiti. Congratulations kay Tian, Junior Philanthropist. Ang babaeng iyan, si Yin Shaj, ay patuloy na nanlalaki saan man. Mrs. Yu, narito na ang repairman. Wow din, Kiki. Mrs. Yu? Dito ka pala nagtatago, ha? Paano mo ako natunton? Mrs. Yu, kilala mo ba ang lalaking ito? Mag-ingat ka sa lugar mo. Sino ang nag-utos sa'yo na magsalita? Lumabas ka. Aba. Ang yabang mo naman. Anong gusto mo? Well, parang kwento ni Cinderella, ha? Kaya pala hindi mo sinasagot lahat ng mensahe ko. Anong balak mo? Gusto ko lang tayong magkasama. Parang impyerno ang bawat araw na wala ka. Huwag mo akong hawakan. Akala mo karapat-dapat ka sa akin ngayon? Mga gwardya. Nasaan ang mga gwardya ko? Magnanakaw ito. May ninakaw siya. Dalhin niyo siya. Kiki. Huwag mong isiping makakaligtas ka sa ginawa mo. Saan man ka pumunta, susundan kita. Kunin niyo siya. Tama na ang mga laro. Ayusin mo ang mga gamit mo. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Saan tayo pupunta, Ma? Sa bahay ng tita mo. Bakit doon? Nahanap tayo ng totoo mong ama. Kung makikilala niya si Yu Yanchen, wala na tayo. Mami, anong tinitingnan mo? Wala talaga. Tara na. Mr. Yu. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? May mga problema ako sa pamilya nitong mga nakaraang araw. Pwede mo ba akong tulungan alagaan ang Tian ng ilang araw? Pabayaan mo siyang tumira sa bahay mo. Alam kong medyo biglaan pero Sige, dapat ikaw rin ay tumira. hindi na kailangan. May anak ako sa bahay, magkasama silang maglaro. Salamat, Ji Yu.
Maging mabuti. Chiki. Guo. Bakit ka nandito? Namiss ko kayong dalawa, kaya nagpunta ako para tumira ng ilang araw. Pwede kang tumawag muna. Magkapatid tayo, hindi na kailangan ng formalidad. Saan ang tiyan-tiyan? Nakatira siya sa kaibigan. Ano? Buksan mo na ang pinto, papasok kami. Judge, magluto ka ng pagkain. Nagugutom ako. Sino yan? Judge, tignan mo. Medyo natatakot ako. Sino ang nandyan? Kiki. Chiki, buksan mo ang pinto. Ayoko, natatakot ako. Chiki, lumabas ka. Pag-usapan natin. Ayoko. Ikaw, kung may kailangan ka, kausapin mo si Jin Shaje. Siya ang magsasalita para sa akin. Yang Fan, anong gusto mo sa amin? Kahit ano pa yan, bukas na lang tayo mag-usap. Bukas? Saan ka magtatago bukas, ha? Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Tawagan mo. Huwag mong subukang tumawag ng pulis. Mayor Yu, lumabas po si Miss Yin. Sinabi ba niya kung saan? Narinig ko po, tumitira siya sa mga kamag-anak ng ilang araw. Naiintindihan ko. Salamat po! Ang bait-bait naman ng bata, hindi tulad ng... Tara na. Dadalhin kita sa iyong kwarto. Tiyan, tapos ka na maligo, patuyuin ko ang buhok mo. Malinis na. Tiyan, pinagpapawisan ka, bakit nakakumot ka pa rin? Hindi ka ba naiinitan? Hindi. May pangit akong birthmark sa ibaba ng aking collarbone. Hindi ko ipapakita kanino man. Makinig ka, ang mga birthmark ay espesyal na regalo mula sa langit. Paano naging pangit yon? Tama ba? Sige, ipapakita ko sa'yo. Pero sikreto lang ito. Sikreto lang nating dalawa. Ang birthmark na ito. Oo, meron na ako nito mula nang ipinanganak ako. Ito ang genetic mark ng aming pamilya. Meron din si Tian nito. May kakaiba dito. Kailangan kong imbestigahan ito. Tian, maghintay ka dito mag-isa. Sige, tawagan mo ang pulis. Nawala ang aking anak. At ang aking asawa ay wala na rin. Sabihin mo sa akin, sapat bang trahedya ang buhay ko? Well, sagutin mo ako. Yang Fan, kumalma ka. Ilapag mo ang kutsilyo. Alam kong nasasaktan ka pero 30 taon ka pa lang. May pag-asa pa para ayusin ito. Ayusin ito? Sabihin mo sa akin, paano ko maaayos ito? Paano? Sabihin mo sa akin kung paano. Tulungan kita. Manatiling kalmado at ilapag ang armas. Naniniwala ako na tayo ay maaaring resolbahin ito ng mapayapa. Sigurado ka? Abogado ako. Maaari kitang tulungan. Isipin mo sigo, ikaw ang kanyang ama. Kung gumawa ka ng krimen, masisira ang kanyang kinabukasan. Sige. Hindi kita sasaktan pero kailangan kong kausapin si Yin Kiki. Ngayon. Chiki, buksan mo ang pinto. Pag-usapan natin ito ng kalmado. Hindi kailanman makikita siya muli. Yang Fan, ikaw ay isang tampalasan. Isa akong tanga na pakasalan ka. Go, hindi man lang tatawagin kang tatay. Karapat dapat siya sa tunay na ama. Ano ang sinabi mo? Ikaw ay isang tampalasan? Kung hindi ka lalabas, papatayin ko ang iyong kapatid na babae. Perpekto. Mamatay si Yin Shaje, makukulong si Yang Fan at mananalo ako ng lahat. Sige, patayin mo siya. Ikaw ay duwag. Hindi ka maglalakas loob. Kiki? Hindi ko bubuksan ang pinto. Hindi kailanman. Sige, gawin natin ito. Huwag mo akong sisihin. Ako lang gusto ng mas magandang buhay. Tigil.
May nasaktan ka ba kahit saan? Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Sagutin mo ako. Ano ang nangyari sa birthmark ni Tian? Anak ko si Tian, hindi ba? Oh, Bakit mo itinago ito sa akin? lumapit ka lang ba sa akin para iwan ako pagkatapos siyang kunin? Kung sinabi ko sa iyo ang totoo, baka kinuha mo na si Tian sa akin. Anak natin siya, hindi ko siya kailanman paghihiwalayin sa'yo. Aayusin ko ang lahat sa pagitan natin. Aayusin ang lahat? Paano naman ang ina ng iba mong anak? Paano mo gustong tingnan ng iba si Tian, anak ng kabit? Hindi ko papayagan yan. Hindi ka kabit. Kung hindi dahil sa pangyayari noong 6 na taon na ang nakalipas, hindi sana kami nagkakilala niya. 6 na taon na ang nakalipas. Sinasabi mo bang 2 babae ang nakatulog mo nang hindi sinasadya? Hindi. Ikaw lang ang laging nandito. Ikaw lang. Magtiwala ka sa akin. Ipapaliwanag niya ang lahat. Sino ang nasa bahay mo? Kapatid ko si Yinkiki at ang anak niya, dating asawa niya yon. Si Inkiki ang kapatid mo? Oo. Ginaya ka niya at nagkunwari na siya ang babae mula 6 na taon na ang nakalipas. Ano? Buksan mo ang pinto, Kiki. Magpaliwanag ka. Teka. Siguro ay hindi anak ko talaga. Bakit ka nagsinungaling? Paano mo nagawa na gumawa ng ganito? Ipapadokumento ko kay Mr. Zhou ang mga kasalanan mo at ibibigay sa pulisya. Gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa bilangguan. Hindi ako makukulong. Siaj, ipagmakaawa mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, ano ang mangyayari kay Guo? Masisira si Go dahil sa'yo. Magkadugo tayong magkapatid dahil sa ating iisang ina. Pakiusapan mo si Mr. Yu na patawarin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Chiki, iniwan mo akong mamatay at ayaw mong buksan ang pintong yon. Sa tingin mo ba kapatid pa rin kita? Magkapareho tayong magulang. Bakit ikaw ang naging nangungunang abogado? Habang ako ay assistant mo lang. Bakit ang lalaki mo ay isang CEO at ang sa akin ay mekaniko lang? Ipinapakita lang nito kung gaano ka hindi patas ang mundo. Maliban na tulungan ko ang sarili ko, ang mga hindi. Nag-iingat sa sarili ay mapapahamak. Ang mga hindi nag-iingat para sa sarili ay tiyak na mapapahamak. Ako ang mas nakatatanda sa iyo. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Dapat mas maaga kitang ginising. Kaya ka naging ganito kabangis. Ako, bangis, Yinshej, kung tayo ang nagpalit ng pwesto. Sa tingin mo makakatayo ka pa rin dyan sa mataas mong moralidad para humusga sa akin? Mas malala ka pa. Tumigil ka sa pagdadahilan. Huwag mong ipagpalagay na lahat ay kasing bulok mo. Kahit na ako ay isang pulubi, hindi ako bababa sa ganyang kalalim. Ginawa ko ito para kay Guo. Bilang isang ina, gusto ko ang pinakamabuti para sa anak ko. Anong mali doon? Maaari mong lokohin ang iba, pero hindi ako. Karapat-dapat ka bang maging ina? Ngayon ka pa magsasabi ng pagmamahal ng ina, napakakawawa. Napakawalang kwenta niya talaga. Hindi ako ang may kasalanan. Sasakaling kita, walang kwentang bata. Bitawan mo. Mga gwardya, dalhin siya sa pulisya. Pakawalan ninyo ako. Mula ngayon, lagi akong nasa tabi mo. Ang pahayagang pampubliko na ito ay mag-aanunsyo ng 2 bagay. Ang unang babae ng Longyu Group at ang pagkakakilanlan ng tagapagmana. Pakipagtanggap po natin sila. Inilunsad ko ang pahayagang pampubliko na ito upang ipahayag sa buong mundo. Si Yin Xiaoji lamang ang aking pakakasalan. Naging hindi kasali na ako sa murang edad.